yung binigay ng Father ko. So yun, konting recap lang. No? So yung nakastruck talaga sa akin doon is nakastruck talaga sa akin doon yung sinabi niya na makikita mo lang ang lalim ng pagmamahal kapag naghiwalay na kayo. So, yun. At yung isa pa, yung sinasabi na ni Pats yung gospel na yung mga tao, they feel na si Jesus ang hari ng mundo. Pero sa paningin ni Jesus, hindi. Kasi sabi ni Pats, parang tao lang. Kapag meron tayong iniidolo, kung meron tayong gusto natin mapagmasdan dahil napaka-bright nga nandun. Kasi sinasabi ni Pats din, yan, bright yun, kasi iniidolo natin, parang gusto natin mapalapit sa Kanya. Kasi siguro dahil may hinihingi tayong tulong. So, yun, share ko lang yung nakaraang Sabado na yun, naka-struck sa akin. So anyways, dalawa nga po pala yung readings natin kasi ito po yung readings ng Sunday. Yung una yung Hosea 24:15-17. Tapos yung pangalawa, Efeso 5:21-31. Ngayon, pag-uusapan natin sa first reading. Ang topic nun is, whom do we serve? So, yun na yung pagkaintindi ko. Whom do we serve? Kanino ka ba naglilingkod? Kasi tinanong dito ni Joshua. Yan, si Joshua na sino ba yung pinaglilingkuran natin? Ang hari ba ng basta yun, sinasabi doon ni Joshua kung sino yung paglilingkuran natin. Ang Panginoon ko yung nandun na yung parang yung nag-lead sa kanila. At sa first reading, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon, sino ang inyong paglilingkuran? Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng mga ninuno sa Mesopotamia, o ang mga Diyos ng mga Amereo na sinasamba dito sa lupain na ninyong tinitirahan. Ngunit para sa akin at sa aking sambayan, kay Yahweh kami maglilingkod. So sa first reading, talaga yun yung pinaka-main message mo. Like ng mga Israelita na pinapapili nila kung sino ba talaga yung pinaglilingkuran nila. Paano ba tayo namimili ng paglilingkuran? Kasi para sa akin, masasabi ko lang na paglilingkuran ko ang isang tao kapag nakita ko na ang taong yun na tinutulungan ako. Parang may binago sa akin. Katulad ng mga Israelita, sabi sa Joshua 24:17, si Yahweh na ang ating Diyos ang siyang humango sa atin. Sa pag-aalipin ng Egypto, nasaksiyan din namin ang mga kababalaghan ginawa na upang tayo'y mag-ingatan saan man tayo makarating at maligtas. Sa mga kaaway, sa mga bansa ating dinadaanan. Dito pinapakita na tinutulungan tayo, pinotektahan tayo ng Panginoon. So, ganun mo siya natitake, maglilingkod lang ako sa iyo kung tinulungan mo. So, na-experience ko na ito, yun, nabago ako ng Panginoon, natulungan niya ako.
So, kayo din ba? Ganun din ba kayo? Ganun din ba kayo kung paano kayo pumili ng pagiging lingkuran? So, parehas lang kung paano tayo mamili ng asawa. Kung paano So, parehas lang kung paano tayo mamili ng asawa. Kung paano tayo mamili ng magugustuhan, yun. Dapat meron siyang part sa buhay natin. Gusto ko siya kasi ganito siya, yun. May nagagawa siya para sa akin. Yun. Tapos, tulad ng mga Israelita, pipiliin natin yung nagugustuhan natin or aasawahin natin. Hindi naman tayo pwedeng pumili ng walang dahilan. So kung sino lang yung may napatunayan na yung buhay na patunay, pinili nila si God. Kasi sa lahat ng Diyos na sinamba nila, siya lang yung nakapagligtas sa kanilang mga Ehipto. Isa pa, syempre, kung pipiliin natin ang Panginoon, dapat willing tayong ibigay ang ating buong puso sa Kanya. Parang commitment. Sabi nga sa 2 reading, ito ay sapagkat ang asawang lalaki ay siyang ulo ng asawang babae, tulad ni Kristo na ulo ng Iglesia at tagapagligtas ng katawan. So pinapakita dito yung commitment, yung pinili mo. So, ipakita mo na buong puso siyang mamahalin mo. Kasi nandun na yung commitment mo. Dahil siya ang ulo ng simbahan, dapat ipakita mo rin na sumusunod ka sa utos niya. So, kagaya na lang ng pagbibigay mo ng pagmamahal sa crush mo. Basta nagugustuhan mo. In the way, parang Diyos yung asawa natin. So, bilang asawa mo, tutulungan ka din, gagawan ka niya ang lahat ng makakabuti sa'yo. Siguro kung bibigyan ko pa kayo ng example, parang sa pag-oo natin sa choir, hindi naman tayo siguro nag-oo para maglaro, propetics lang, magsuserve for my day, para mapakita natin sa tao na ganito tayo. Siyempre, kung confident tayo na nagsasabi ng oo, kailangan din natin mag-spend ng time. Kailangan mo rin ipakita ng patunay yung sagot mo na bilang ka. So, do your part as a choir. Siyempre, bilang tao na rin, kapag nagko-commit ka sa tao, ipakita mo. And speaking of commitment, when I was praying, naalala ko yung nag-i-decide pa ako mag-pray. Yung mag-renew ng discipleship. Sa totoo lang, hindi dapat ako mag-commit dahil yung pinaka-main na dahilan ko, ayoko kasi mag-preach. Parang feel ko kasi parang hindi ko kinakaya yung disciples. Kasi parang hindi ko napipil na kaya ko yung ginagawa nila. Kasi madami na silang nag-preach. Madami na silang nagawa. Kasi isa pa, sabi nga ni Pads, ewan ko kung anong retreat yun, barisim na ni Lord hindi yung pag-preach. So na-experience ko, kasi sa 1 year na experience ko sa pagiging disciple. Yun. Parang laging nai-involve yung preaching. So, yung nagsusulat ng sulat about sa commitment, I was praying na talagang yung commitment na yun is parang magko-commit talaga ako dun. So kasi, yun, nung nandun na ako sa disciple, doon ko lang din talaga na-realize na
sa araw-araw naman ng buhay natin, meron naman talaga tayong responsibility. Na kahit ayaw natin mag-preach, ayaw natin ito pa rin naman yung pinili natin. So doon mo na-realize na lahat ng responsibility is sa araw-araw meron ka. So yun, ganoon lang din natin ipakita kay Lord na kung si Lord na nag-commit tayo sa Kanya, commit din natin yung sarili natin na 100% na ibigay natin yung oras. Yun. Kaya iniimbitahan ko kayo na pumili na tayo, mag-commit tayo sa isang bagay. Pakita natin ito. Di natin ito ginagawa. Di natin ginagawa ang bagay na ito para sa isang tao. Ginagawa natin ito para kay Lord. Sabi nga sa Joshua 24:15, "But as for me and my household, we will serve the Lord." So, yun lang. So, yung okay. So, may 15 minutes tayo na prayer time. So, yun. Iniimbitahan ko kayo na ipagdasal yung meetings. Ipagdasal din kung sino ba talaga yung pinagliling ko rin. Yun lang. Unang question, ano yung